Pinatututukan ng Malacanang ang pag-iimbestiga sa napaulat na umano'y pagtanggap ng donasyon ng ilang unit ng pulis mula sa mga Chinese na pinaghihinalaang spy. Samantala, sinisiguro ng Presidential Communications Office na sasailalim sa evaluation ng ilang ahensya ng PCO kasunod ng pag-aatas ng palasyo na magsumite ng courtesy resignation ang mga itinilagang opisyal. Yan ang balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Pinaiimbestigahan ng Malacanang ang umano'y pagtanggap ng donasyon ng ilang unit ng pulisya mula sa ilang Chinese nationals na pinaghihinala ang espiya. Pag-aaralan po natin yan. Wala pong masama kung tatanggap tayo ng donasyon if it is done in good faith. So kung ito naman po pala ay parang ibinigay, pero merong kakaibang dahilan for that, kailangan po nating imbestigahan yan at kung sino man po yung mga tumanggap ng mga opisyal ng LGU, dapat siguro po malaman natin para hindi na po maulit kung sila man ay nagagamit, kung hindi man nila alam na nagagamit sila. Hindi rin palalagpasin ng palasyo ang impormasyong lumutang na may padrino umanong matataas sa opisyal ng gobyerno ang ilang Chinese nationals na nauugnay sa krimen. Hindi po yan pababayaan ng Pangulo. Talaga po kapag kabugan yan ang balita at nakarating sa atin yan, kailangan po talagang imbestigahan yan. Hindi po ito dapat palampasin. Samantala, muling iginit ng palasyo na hindi aalisin ang Typhoon missile kung hindi susunod ang China sa mga kondisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tigilan ang panghaharas sa tropa ng Pilipinas na naglalayag sa West Philippine Sea. Ang naging desisyon po ng International Court of Arbitration ay napakahalaga po. Napakahalaga. Hindi po ito pwedeng itapon lang sa basurahan. Ipaglalaban po natin kung ano ang ating karapatan sa ating teritoryo at sa ating maritime rights. Kamakailan lamang kumalat sa social media na bahagi umano ng China ang Palawan, bagay na pinasinungalingan ng National Historical Commission of the Philippines. Puspusa na ang PCO sa paglaban sa fake news, lalo na sa mga troll armies na binabayaran para magkalat ng maling impormasyon. Paiigtingin pa ng ahensya ang paghahatid ng tamang impormasyon at pagsasagawa ng fact-checking. Tiniyak naman ng PCO na sasailalim sa evaluation ang lahat ng mga ahensya na nasa ilalim ng tanggapan ng Presidential Communications Office para epektibo pang magampanan ang tungkulin. I-assess natin kung ano yung nagawa nila, kung ano ng bawat opisina. Proper evaluation. Kumbaga, kahit naman sa ordinary na kumpanya, may bagong pasok, aalamin ano ba nagawa nito? Maganda ba itong nagawa niya o hindi? Inatasan ng Malacanang ang lahat ng mga itinalagang opisyal sa ilalim ng Presidential Communications Office na magsumite ng courtesy resignation. Layo nitong bigyan ng kalayaan ang bagong talagang pinuno ng PCO na si Jay Ruiz na bumuo ng kanyang sariling team at direksyon upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nilinaw naman ni Palace Press Officer at Yuse Claire Castro na nasa proseso na ng pagdadivest si PCO Secretary Ruiz. Ito ay ang pag-aalis o pagbitiw sa kanyang pribadong negosyo, investment at iba pang financial interest para maiwasan ang personal na interes sa pamamahala sa gobyerno. Alinsunod sa batas, may 60 araw ang isang opisyal upang tuluyang makapag-divest. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.